Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Formal nang naghain ang House Prosecution Panel at ang defense team ni Vice President Sara Duterte ng kani-kanilang pre-trial briefs sa Senate Impeachment Court nitong Hunyo 15. Personal na isinumite ni House Secretary General Cheloy Garafil ang 57 pahinang pre-trial brief ng prosecution sa tanggapan ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. Laman nito ang listahan ng nasa 30 witnesses na kinabibilangan ng bank representatives at hostile witnesses mula sa Office of the Vice President at Department of Education o DepEd. Samantala sa parehong araw, inihain ni Attorney Michael Powa ang higit 60 pahinang pre-trial brief ng depensa. Ayon kay Powa, hindi muna sila magbibigay ng anumang impormasyon tungkol sa kanilang inihain sa pre-trial brief bilang paggalang sa proseso at alinsunod sa Senate rules. Nakatakda ang susunod na pre-trial conference sa Hunyo 18 bago ang formal na impeachment trial sa Hulyo 6. Nasamsam ng Bureau of Customs o BOC, Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Philippine National Police o PNP ang mahigit 56 million pesos na halaga ng hinihinalang iligal na droga mula sa 14 abandonadong parcel sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City noong June 15. Kabilang sa mga kumpiskado ang 7,005 grams ng hinihinalang shabu, 5,922 grams ng high-grade marijuana o kush, 100 vape cartridges na may liquid marijuana at 8,177 grams ng opium poppy. Nagmula umano ang mga parcel sa Thailand, India, United Kingdom, France, Estados Unidos at iba pang bansa. Itinago ang mga kontrabando sa water filters, speaker at iba't ibang pagkain upang makalusot sa inspeksyon. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang mga nasa likod ng shipment. Iniutos ng 2nd Division ng Sandigan Bayan ang 70 araw na preventive suspension laban kay Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng kasong graft na may kinalaman sa flood control scandal. Batay sa resolusyong may petsang Hunyo 16, ipinatutupad ang suspension pendente light habang nakabinbi ng kasong paglabag sa Section 3E ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Saklaw ng kautusan ang kanyang tungkulin bilang senador at anumang iba pang posisyong maaaring hinahawakan niya. Ayon pa sa korte, hiwalay pa ring nakabinbin ang iba pang kaso ni Estrada, kabilang ang plunder at karagdagang graft cases, pati na rin ang mga reklamo kaugnay ng umano'y maling paggamit ng PDAF na isinampa noon pang 2011. Kasunod nito sa isang statement, sinabi ni Estrada na nirerespeto nito ang naging desisyon, ngunit iginiit na hindi nito gagamitin ang kanyang posisyon para makaimpluwensya sa kaso laban sa kanya. Bukas din umano siya sa lahat ng legal remedies sa ilalim ng batas. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.